بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو ناصر ومعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة إبراهيم الآية الأولى في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العلي العظيم. وأما حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، من أحب أن يلقى الله ضاحكا مستبشرا فليتولى علي بن موسى الرضا، فهؤلاء مصابيح الدجى وأئمة الهدى وأعلام التقى، من أحبهم وتولاهم كنت ضامنا له على الله تعالى بالجنة. صدق رسوله الكريم. Unang-una, taos puso kaming nagpapasalamat na muli nabigyan tayo ng pagkakataon na magkakaroon ng panibagong lesson sa Islam. At itong lesson na ito sa katotohanan ay mga subhat, warrad, yung mga ginagawa, palagi nating ginagawa sa 24 hours, kung saan ay kung minsan ang karamihan sa mga Muslimin ay nu'anihim fi hadhihi al-mashakil, nasasalubong nila ang mga problema na ito, kung saan kailangan maliwanagan natin. At inshallah sa pamamagitan ng mga lessons o kaya sa ganitong pagkakataon, inshallah makikita natin ang kaliwanagan ng mga bawat problema o kaya mga issues, controversial issue, lalong-lalo na dumarating sa katauhan ng mga Muslimin. Subalit, before tayo mag-start ng ating panibagong lesson, sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim, sa Suratul Ibrahim, ayat number 1. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim ila siratin al-azizil hamid. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi ng Allah, Alif lam ra, ito ay huruful muqatta'a, kung saan ay Rasulullah at saka
Aimatul Ma'sumin lang ang nakakaalam nito, kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala lang ang nakakaalam dahil yun ay may mga malalim na kahulugan. Allah subhanahu wa ta'ala lang ang nakakaalam at saka Rasulullah. Kitabun anzalnahu litukhrijan nas minadh-dhulumat ila an-nur. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala siya ng isang Quran o kaya kitab na matatagpuan natin ang katuruan sa loob niya. Litukhrijan nas minadh-dhulumat ila an-nur. Itong kitab o kaya book na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay naglalaman na hihilahin ng Quran na yan ang mga tao galing sa kadiliman papunta sa kaliwanagan ng kaalaman. At hihilahin ng Quran na yan ang mga tao papunta sa tamang landas kung saan yun ang inihabilin o kaya yun ang kagustuhan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na sundin o kaya paniwalaan natin dahil yun ay Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-design o kaya nagpadala ng tamang landas na yan, at yan ay matatagpuan natin sa Islam o kaya sa agama natin, agama galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, which is Islam. So, ang Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, litukhrijan nas minadh-dhulumati ila an-nur, para hihilain o kaya dadalhin ng Quran, papalabasin ng Quran ang mga tao galing sa kadiliman papunta sa liwanag. At ibig sabihin noon, kung ano man ang mga pagdududa ng mga tao ay sa pamamagitan ng Quran na yan ay magkakaroon sila ng liwanag at saka katugunan sa mga katanungan ng bawat nilalang. At ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Man ahabba an yalqallahu dahikan mustabsira. Kung sino man sa atin ang gusto niyang bumalik at makikipagkita sa Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya gusto niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan, dahikan mustabsira, nakangiti at saka sa loob ng kasayahan, sa loob ng kaligayahan, mustabsira. Ano ang gagawin ng isang tao na yan? Falyatawalla Ali ibn Musa ar-Ridha فَإِنَّهُمْ ukay haulai masabihud duja. Ano ang gagawin niya kung sino man sa atin ang gustong babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng sa kaligayahan o kaya sa kasayahan, ang gagawin niya dapat sumunod at bumaling sa Imam Ali ibn Musa ar-Ridha, dahil sila ang masabihud duja, sila ang patnubay ng, sila ang gabay ng patnubay, wa a'lamut tuqa, at sila ang nakakaalam kung ano talaga ang katotohanan. Manahabbahum wa tawallahum, kung sino man sa atin ang magmahal sa kanila, wa tawallahum, at sumunod sa kanila, yani Ali ibn Musa ar-Ridha at saka ang kanyang pamilya. Sabi ng Rasulullah, kuntu dhaminan, ako ang garanti sa kanya,
sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang garanti ng Rasulullah? Kuntu dhaminan lahu ala Allah bil jannah. Sabi ng Rasulullah, kung sino man sa atin ang gustong pumanig sa katotohanan at gusto niyang malaman, matagpuan ang tamang landas na hinikayat ng Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit ng Diyos sa Surat Ibrahim, falyatawalla Ali ibn Musa Ridha, dapat sumunod tayo at tanggapin natin ang patnubay o kaalaman na ipinarating sa atin ng Imam Ali ibn Musa Ridha, dahil Rasulullah ang nag-promise sa atin, kuntu dhaminan lahu bil jannah, kuntu dhaminan lahu ala Allah bil jannah. Sabi ng Rasulullah, ako ang bahala, ako ang garanti ninyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon na babalik kayo doon sa Kanya, ako ang garanti sa inyo na, ano ang garanti ng Rasulullah? Ipapasok tayo sa paraiso sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong subject natin ngayon ay isang subahat o kaya mga katanungan na kinakailangan maliwanagan natin dahil nangyayari sa mga Muslimin at ginagawa ng mga Muslimin sa loob ng 24 hours. Ang topic natin ngayon, mga kapatid sa Islam, ay hukmut takattuf fi salah. Yani, ano ang patakaran ng takattuf fi salah sa loob ng sambahayan o kaya sa loob ng pagdarasal? At takattuf yani wad'ul yadil yumna ala al-yusra. Ang ibig sabihin ng takattuf, yani ang paglalagay ng ating kanang kamay sa kaliwa sa ating dibdib. Yani wad'ul yumna ala al-yusra. Ang paglalagay natin ng kanang kamay sa kaliwa sa dibdib. Saan? Fi salah, sa pagdarasal. Ano ang sinabi ng Rasulullah tungkol dito at ano din ang sinabi ng mga pukaha o kaya mga ulama ng Islam sa kapanahunan nila at saka sa kapanahunan natin ngayon? Sa kapanahunan ng Rasulullah, sa kapanahunan ng mga sahabat at saka tabi'in, at ang kapanahunan na sa atin ngayon. Ano ang sinasabi nila tungkol sa hukmut takattuf fil Islam? Yani, ano ang hukuman o kaya patakaran ng pagdarasal na inilalagay nila ang kanilang kanang kamay o inilalagay nila ang kanilang kamay sa sa dibdib. So, ito ang isang bagay na gusto nating liwanagin dahil isa siyang controversial issues kung saan ang bawat isa, kung sino man ang mga madahib o kaya kung ano man grupo ang pinapanigan natin, ang sinasamahan natin, kagaya ng madahib ng Islam na known sa atin ngayon, kagaya ng Imam Shafi'i, Imam Hanafi, ano pa? Imam Hanbali, at saka ano pa? Imam Maliki. Yan ang mga madahib o kaya grupo ng Islam, pukahaan ng Islam, may karunungan sa Islam na itinalaga o kaya nagiging known, tanyag sa atin sa panahon natin ngayon. Although nagsimula itong mga madahib na ito sa 200 years after Hijrah o kaya 300 years after Hijrah hanggat sa kapanahunan natin ngayon. So, para malaman natin mga kapatid, ang katanungan na yun, ano ang patakaran
hukmut takattuf fi salah. Yani ano ang patakaran ng takattuf, paglalagay ng kamay sa dibdib sa pagdarasal. Isa sa mga unang grupo ng Muslim na or madhab ng Islam nagiging tanyag sa society natin ay ang madhab ng Imam Hanafi or Hanafiya. Ano ang sinabi ng madhab ng Imam Hanafi tungkol sa topic na at-takattuf fi salah? Sabi ng Hanafi, Imam Hanafi, Allahu yarham, sabi niya, inna at-takattufa masnunun wa laysa biwajibin wal afdalu lirrajuli ay yada'a batinu kaffihi al-yumna ala zahiri kaffihi al-yusra tahta surratihi walil mar'ati ay yada'a yadayha ala sadriha. Ano ang sinabi ng Imam Hanafi? Sabi ng Imam Hanafi, inna takattufa masnun. Ano ba ang paglalagay ng kamay sa dibdib? Wajib ba yan sa Islam? Or mustahab ba yan sa Islam? Or ano ang place ng takattuf sa Islam? Ang sinabi ng pangunahing madhab sa Islam ay sabi niya, ang takattuf ay masnunun. Ano ibig sabihin ng masnun? Yani recommended. Yani sunnah. Walaysa biwajibin. At hindi siya wajib. At hindi siya obligatory. Yani sunnah, hindi wajib or hindi obligatory. So ano kung hindi wajib at siya ay sunnat, anong gagawin natin? Wal afdalu lirrajuli, ang mas mabuti lirrajul sa isang lalaki ay yada'a batinu kaffihil yumna, ang ilalagay niya ang kamay niya, ang kanang kamay ala dhahri kaffihil yusra, sa kanyang kaliwang kamay. Ilalagay niya saan? Tahta surratihi, sa ibaba ng kanyang pusod. Sunnah, at ang mabuti sabi na ilalagay ang kanyang kamay sa ibaba ng kanyang pusod. Lirrajul, sa mga lalaki, no? Ano namang sa mga babae? Walil mar'ati, at ang sa babae naman ay ilalagay niya yadayha, ang kanyang dalawang kamay, yani kanang kamay sa kanyang kaliwang kamay. Papaano saan? Ala sadriha, sa kanyang dibdib. Sa kanyang dibdib. Yani ganyan. Dibdib. Ang sa lalaki, tahta surratihi, doon sa ibaba ng pusod. Okay. Sa mga babae, doon sa ala sadr. Iyon ang sinabi ng Imam Hanbali, ay Hanafi. Ano naman ang sinabi ng pangalawang madhab ng Islam, na Shafi'i? Ang sabi niya, waqalat ash-Shafi'iyyatu, sabi niya, yusinnu lirrajuli wal mar'ah, sabi niya, sunnat din sa lalaki at sa kababae. Sunnat din ang paglalagay ng kamay sa dibdib ng babae at sa kalalaki. Wal afdalu wad'u batini yumnahu ala dhahri yusrahu tahta sadri wa fawqa surra mimma yali al-janib al-aysar. Sabi ng Imam Shafi'i, ganito yon. Sunnat sa lalaki at sa kababae, walang pinagkaibahan. Ang pagkakaiba lang ay ganito. Sabi niya, ang abdal, ang mas mabuti, ilalagay nilang kanilang kanang kamay at sa kakaliwa. Saan?
tahta sadri wa fawqa surra. Sa ibaba lang ng dibdib at sa itaas naman ng pusod. Sa gitna, yani, sa gitna ng dibdib at saka yung pusod. Mimma yalija alal janibil aysar. Pero hindi sa gitna. Dito sa gilid ng kaliwa. Ganito. Yan. Yani, it's not like that. Hindi ganito sa sentro. Pero sa side ng kaliwa. Ganun ang sinabi ng Imam Shafi. So, ang kanina, hindi wajib, pero sunnat or istihbab o kaya recommended. Ang dalawang madahib. Ang pangatlong madahib sa Islam, wakalatil hanabilatu, annahu sunnatun. Sunnat din ang ang paglalagay ng takatuf. Sunnat din yun, wal afdalu ayyada batinu yumnahu ala dhahri surrahu yusrahu wa yaz'aluha tahta surra. Ang sinabi ng Hanbali, sunnat din ang takatuf at ang afdal, ang mas mabuti daw, gaya ng sinabi ng nauna, ilalagay niya sa wa yaj'aluha tahta surra. Ilalagay niya sa ibaba ng kanyang pusod. Hanbali at saka Hanafi ay medyo magkapareho ang kanilang pananaw tungkol sa at-takatuf. Ano naman ang sinabi ng Imam Malik? Okay. Wasaddat anhumul malikiyah. Nag-oppose o kaya sinalungat naman ng Imam Malik, salungat ang sa kanya. Sabi niya, faqalu yandabu isdalul yadaini fi salatil fardi. Sabi ng Imam Malik, yandab, yani sunnat daw or recommended or istihbab isdalul yadain. Isdal yani ang gagawing straight. Yani irsal. Isdal yani irsalu al yadain. Yani hindi niya ilalagay ang kanyang kamay sa dibdib man o kaya sa left side o kaya sa ibaba ng pusod. Hindi. Sabi niya, ang sunnat daw, sabi ng Imam Malik, ay isdalul yadain fi salatil fard. Diretso, straight ang kanyang kamay sa pagdarasal na wajib. Sa obligatory prayer, wajib, sunnat ang ilalagay niya ang kanyang kanay sa side ng kanyang paa. Sa side ng kanyang paa, no? Waqalat bihi jama'atun minhum Abdullah ibn Zubair wa Sa'id ibn Musayyab wa Sa'id ibn Zubair wa Ata wa Ibn Zuraih wa Nakhai wal Hasan al-Basri wa Ibn Sirin wa jama'atun min al-fuqaha wal manqulu 'an al-Imam al-Awza'i at-takhir bayna al-qabdi was-sadal. Sabi naman ng mga ibang jamaa ng Muslimin, sabi nila, kabilang naroon si Abdullah ibn Zubair, isang sahabat ng Rasulullah o kaya companion ng Rasulullah, wa Sa'id ibn Musayyab, wa Sa'id ibn al-Jubair, wa Ata, wa Ibn Zuraih, wa Nakhai, wal Hasan al-Basri. Sabi nila, at-takhir bainal qabdi was-sadal. Tayo na daw ang magpili kung ano ang gusto natin. Bainal qabdi, na naka-forward ang ating kamay, o kaya bainas was-sadal, o kaya diretso ang kanyang kamay. It is now, tayo na ang magpili kung anong gusto natin. Pwede tayong naka-straight ang ating kamay, o kaya naka-forward ang ating mga kamay. Yun ang sabi ng mga sahabat ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ano naman ang sinabi ng mga followers ng Ahlul Bayt? Wa Syi'atul Imamiyya qalu, ano ang sinabi ng mga Syi'a Imamiyya? Al-mashhur annahu haramun wa mubtilun wa sadda minhum man qala bi annahu makruhun kal Halabi fi al-kitab al-Kafi. Sabi ng mga Syi'a al-Imamiyya, sabi ng Imamiyya, Ithna Ashari, sabi nila, ang mashhur daw, ang ginagawa ng Rasulullah at ang mga sahabat at ang mga Muslimin at ang mga followers ng Ahlul Bayt, annahu haramun, na hindi sila nagpo-ford ng kanilang mga kamay, hindi din sunnat ang pag-ford, o kaya hindi din afdal or nadab, pero haramun. Hindi daw ginawa ng Rasulullah ang ang pag-ford ng kanyang kamay sa witness o kaya sa riwayat na babasahin natin inshallah mamaya inshallah. Wa mubtilun lis-sala, at magiging batal sa paningin ng Syi'a Imamiyya, magiging batal or invalid ang pagdarasan ng isang Muslim kung i-ford nila ang kanilang mga kamay. Isa sa mga riwayat sabi ng mga Gairul Malikiyya, ang mga tao na hindi sumusunod sa Imam Malik, sa apat na mazhab, hindi sumusunod sa Imam Malik, sabi nila, laysa lahum dalilun muqni ala zawaji fi salah fadlan an kaunhi manduban. Sabi ng mga hindi sumunod sa Maliki, wala daw dalil o kaya riwayat galing sa Rasulullah na malinaw na pwedeng gawin ng isang Muslim ang kanilang pag-ford ng kanilang mga kamay sa loob ng sambahayan o kaya sa loob ng pagsasala o kaya pagdarasal. Nanggagaling sa riwayat al-Fariqain, galing sa apat na madahib ng Islam at saka galing sa madahib o kaya madhab ng Ahlul Bayt o kaya Syi'a Ithna Ashariyya. Sabi nila, ang pagsambahyang ng Rasulullah o kaya ang pagdarasal ng Rasulullah khaliyatun anil qabdi, ay hindi niya pinuford ang kanyang kamay sa dibdib man o kaya sa ibaba ng kanyang pusod, at kailanman hindi yon sinabi ng Rasulullah na malinaw na ang sala ng isang Muslim ay dapat ipupod niya ang kanyang ang dalawang kamay. Sinabi ng mga, sabi ni hadis galing sa Hamid As-Sa'idi, hadis galing sa Hamid As-Sa'idi na nagsasabi na ang Rasulullah daw ay ang kanyang pagsala o kaya sipa, yung katangian ng pagsasala ng Rasulullah ay nireport ni Hamid Abi Hamid As-Sa'idi. Sabi niya isang araw, nagsabi ang Hamid ibn Sa'idi, Abi Hamid As-Sa'idi, sabi niya, ana u'allimukum bi salati Rasulillah. Qalu lima ma kuntu aktharna lahu tab'an wala aqdamna lahu sihhatan. Sabi ng mga sahabat, ibang sahabat, sabi niya, bakit ka magtuturo sa amin? Bakit ba hindi namin ginawa ang kung paano ang pagsasala ng Rasulullah, at hindi ba tumama ang pagsala namin? Sabi ni Abi Hamid As-Sa'idi, sabi niya, qala bala, sabi niya hindi, sabi niya
ang pagsasala niyo ay hindi tumama kagaya ng pagsala ng Rasulullah. Itong hadith na ito ay nag-claim na ang Rasulullah, ang sipa o kaya katangian ng pagsasala ng Rasulullah ay finufold niya ang kanyang dalawang kamay sa kanyang dibdib. Tingnan natin ang report ni As-Sa'idi. Faqal, fa'arid alayna, sabi ng mga sahabat, ipakita mo sa amin kung paano ang pagsala ng Rasulullah. Fakala kana Rasulullah idha qama ila salati rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima mankabayhi thumma yukabbir. Sabi niya ang Rasulullah kung magsambayang daw, rafa'a yadayhi ila mankabay, hanggat dumating ang kanyang dalawang kamay sa ng kanyang dalawang tainga. Umabot ang kanyang dalawang kamay sa level ng kanyang tainga. Thumma yukabbir, at saka magtakbir ang Rasulullah. Nang pag-abot ng kanyang kamay, saka palang magtakbir ang Rasulullah, Allahu Akbar. Hatta yaqirru kullu udhin minhu fi mawdi'ihi mu'tadilan. Hanggat ang pagtayo ng Rasulullah ay naka-straight. Thumma yakra, thumma yukabbir. Thumma yakra, yani, pagkatapos, babasay ng Rasul ang Fatiha at saka ayat. Thumma yakra. Lam yakul, thumma yakra'u Fatihatul Kitab wa yakul amin ma or anuman. Pero sinabi niya, yukabbir, tapos, pagkatapos niya magtakbir, ang kanyang katawan ay mu'tadil, yani, naka-straight. Naka-straight. Wala siyang sinabi kung ano ang ginawa, yada'u yumnahu ala al-yusra, wala siyang sinabi. Itong hadith galing sa Ahlus Sunnah ang hadith. Thumma yakra, thumma yukabbir, at pagkatapos niya magbasa ng ayat o kaya Fatiha, yukabbir, magtakbir siya uli Allahu Akbar, wa yarpa yadayhi hatta yuhadhi bihima mankabayhi thumma yarka. Yani kung ang Rasulullah pagkatapos ng Fatiha at saka yung ayat, Qul huwallahu ahad man ang sinabi, yukabbir awalan Allahu Akbar, hindi siya magruko o kaya magbow kaagad, pero magtakbir siya muna Allahu Akbar, saka pa lang uupo at saka pa lang na magbow. Pero after takbir, dapat hindi siya mag-move kaagad. Magtakbir lang siya Allahu Akbar. Pagkatapos noon at saka pa lang mag-move ang Rasul sa bowing. At ilalagay niya ang kanyang dalawang kamay sa kanyang rukbatay, sa dalawang tuhod at saka sa dalawang kanyang tuhod, muparrijat, yani muparrijatul asabi', yani naka-open ang kanyang mga kamay. Yun sa lalaki. Ang sa lalaki, no? Ilalagay ang dalawang kamay doon sa rukbatayhi, sa kanyang dalawang tuhod na naka-open. Yun sa lalaki. Pero sa kababae hindi. Hindi ganun, no? Ang sa babae, sa pagitan ng tuhod at sa kanyang baywang. Di ba? Ganun ang pagsambayang ng babae, inshallah. Malalaman din natin. Pagkatapos nun, basahin niya ang Subhana Rabbiyal A'la o Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, saka pa lang itong hadith na ito, kailanman ay hindi binanggit ng Rasulullah na kung ano ang ginawa niya after qira'atu suratul Fatiha wa suratul Qul huwallahu ahad. Wala siyang sinabi. Ang sinabi lang ni Allahu Akbar tapos nagruko, di ba? At wala ding siyang sinabi sa pagpasok niya sa loob ng pagdarasal, before na makapasok sa sala, wala ding sinabi siya na after takbir, ginawa niya ang kanyang kamay sa inilagay sa kanyang dibdib. Wala ding sinabi. So dito sa hadith na ito, itong hadith na report ng As-Sa'idi, sabi niya,
sabi niya, hadal hadith, itong hadith na ito, tasdirul akabir sahaba, yani, sinabi ng mga malalaking sahabat ng Muslim, ng Rasulullah, sabi nila, itong hadith na yan ay ganyan talaga, hakadha yusalli Rasulullah, ganyan ang pagsambayang o kaya pagsala ng Rasulullah. Wa bihadha al-adad li Abi Hamid yadullu ala quwwati al-hadith wa tarjihuhu. Itong hadith na ito, totoong hadith, sabi ng mga sahabat ng Islam, sahabat ng Rasulullah, at tamang-tama ganyan ang pagsala ng Rasulullah. Wala siyang sinabi kung ano ang ginawa ng Rasul, inilagay ba ang kanyang kamay sa dibdib o wala. Ang pangalawa, annahu wasafa al-faraid was sunan wal mandubat. Walam yadhkur al-qab, walam yankiru alayhi, aw yadhkuru khilafuhu. Wa kanu harisina ala dhalik. Sabi ng muallif, sabi niya, yung nagbigay ng hadith, sabi niya itong hadith na ito, with the presence of the sahabat ng Rasulullah, sabi niya, inilahad ng Rasul ang sipa, ang katangian ng kanyang pagsambayang o pagsala, inilahad niya ang mga paraid, yani obligatory sa loob ng sambayang. At ibinigay niya rin kung ano ang sunnah at saka ano ang mustahab sa loob ng sambayang. Pero hindi niya binanggit, walam yadhkur al-qabdhu, at hindi niya binanggit kung nag-forward ba ang Rasul, walam yamkuru alayhi ahad. At wala ding nag-oppose sa mga sahabat na mali ang ginawa mo. Wala. Walang sahabat na nagsabi na kulang ang hadis. Wala. Sinabi nila, hakadha yusalli Rasulullah. Ganyan ang pagsambayang o pagsala ng Rasulullah. Ang pangatlo, al-aslu fi wad'il yadain huwa al-irsal li'annahu tabi'i padalla al-hadith alayh. Itong hadith na binigay natin ngayon, itong hadith, sabi niya, al-aslu fi wad'il yadain huwa al-irsal. Sabi niya, ang original pagsala ng Rasulullah, hindi yung pagbibigay o pag-forward ng kanyang kamay, pero al-irsal. Yani, diretso ang kanyang kamay sa kanyang mga paa. Diretso, straight ang kanyang mga kamay. Ang pang-apat, itong hadis, sabi niya, ang hadis na binanggit natin ngayon lang ay tungkol sa hadis sa paglalagay ng kamay sa dibdib. Pero hindi man binanggit ng hadis ng Rasulullah. Meron pang isang hadis galing kay Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, isa siyang hufadhul Quran, hafidhul Quran. Isa siyang naka-memorize ng Quran. Memorize ng Quran. Pero, ano ang sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud? Rawal Bayhaqi. Sabi ng, nag-transmit ng hadith, nagsabi ng hadith ni Bayhaqi, musnidan an ibni Mas'ud annahu kana yusalli fawada'a yadahu al-yusra ala al-yumna faraahu an-nabi fawada'a yadahu al-yumna ala al-yusra. Sinabi ng hadith, si Abdullah daw ibni Mas'ud, paano siya nagsala? Ang pagsala ng Abdullah ibn Mas'ud na memorize niyang Quran, pero ang pagsala niya ay ganito. Pagtakbir ni Allahu Akbar, ang inuna niya ilinagay ang kanyang kanang kamay sa dibdib at nasa itaas ang kaliwang kamay. Baliktad. Ganito daw. Hindi ganyan. Yung kanina ganyan. Ang kay Abdullah ibn Mas'ud na isang good sahabat ng Rasulullah, sinabi niya, hindi marunong magsala dahil inilagay mo na ang kanang kamay sa dibdib at ipinatong ang kaliwa. At sabi ng nagbalita sa atin ng hadith, sabi niya, yulahid alayhi mudhapan ala min al-ba'i mudhapan alayhi annahu min ashabil jalil. Sabi na itong Abdullah ibn Mas'ud, isang good sahabat at memorize ng Quran.
Pero sabi niya, ibig ba sabihin doon, hindi siya marunong sa magsala? Paano niya na-memorize ang Quran? Ha? Sa tanang buhay niya ay kasama niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero, hindi siya marunong magsala. Ibig sabihin doon, ang sabi niya, itong si Hashim ibn Bashir ay mashhurun bitadlis. Isa siyang tao na mahilig gumawa ng istorya. Yani kabalik-taran ng hadith na ibinalita ng mga sahabat ng Islam. Ano ang hadith na nagsasaad na kinuha ngayon o kaya sinundan ng mga apat na madhab? Ano ang dalil? Ano ang dalil sa hadith sinundan ng apat na madhahib ng Islam kung saan ngayon ang pagsala ng iba, ang karamihan ay nilalagay nilang kanilang kamay, ang kanang kamay sa pinatong sa taas ng kaliwang kamay. Ano ang dalil nila? Iisa lang ang dalil. Tingnan ninyo ang dalil at kayo ang maghusga kung ano yon. Ruya al-Bukhari an Ibn Hazim an Sahal ibn Sa'ad. Qala. Tingnan ninyo, no? Itong hadith galing sa kay Bukhari an Ibn Hazim. Bukhari ay isang transmitter ng hadith na sabi nila hindi nagsisinungaling. Okay? Ano ang sabi ng hadith? Sabi ng Bukhari galing kay Sahal ibn Sa'id. Sabi niya, kana nasu yu'maru. Kana nasu yu'maru min wad'ir rajuli lil yadil yumna ala dhira'ihi al-yusra fi salati. Faqala lahu Abu Hazim, la a'lamuhu illa yanma dhalika ila an-nabi. Okay. Tingnan mo ang hadith, no? Kana nasu yu'maru. Galing sa Bukhari. Kana nasu yu'maru min wad'ir rajuli lil yadil yumna ala dhira'ihi al-yusra fi salah. Pero ang hadith ganito yun. Kana nas yu'maru. Ang kaugalian ng mga manusya, ng mga tao, yu'maru. Ipinag-uutos sa kanila. Pinag-uutos sa mga tao min wad'ir rajulil yadil yumna ala al-yusra. Yani pinag-uutos nila kanan nas, yani kanan nas yu'mar. Ang yu'maru sa ilmu nahwu, sa kawaid, sa patakaran ng Arabiya, yu'maru mabniyun lil majhul. Hindi alam kung sino ang nagbalita. Yani majhulur rawi. Yani hindi mo kilala kung sino ang nagbalita sa iyo. Sila, sabi nila, ipinag-uutos nila sa mga tao na ilalagay nila ang kanilang kanang kamay sa itaas ng kanilang kaliwang kamay sa dibdib. Okay, ano ang sagot ng isang sahabat? Qala Abu Hazim, la a'lamuhu. Hindi ko yan alam. Hindi ko alam yan. Illa yan ma dhalika ilan nabi. Yung hadis na yan, siguro yan ma ilan nabi. Dhalika ilan nabi. Siguro, konektado yung hadis na yan sa Rasulullah. Sabi ni Abu Hazim, pero sabi ni Abu Ismail, Ismail ay isang sheikh ng Bukhari. Ustaz ng Sahih Bukhari. Sinabi niya, yumna dhalika, walam yakul yanma. Sabi na hindi yanma. Kung yanma, yansibu ala nabi. Kung yanma, konektado yan sa nabi. Pero sabi niya, ang hadis, yumna
dhalika. Yani yumna, yani sabi na, ikinunik yan sa Rasulullah. Ikinunik lang sa Rasulullah. Pero ang matnul hadith ay yu'maru. Ipinag-uutos nila sa mga tao. Sino nila? Manil amiru. Sino ang nag-utos sa mga tao? Sino? Rasulullah? Hindi alam. Hindi naman sinabi na masalan Abu Mahdi. Kung Abu Mahdi, kilala nandito na ako. Pero hindi, yu'maru sila. Sila ang nagsabi na yun. Yan lang ang sinabi na nagiging batayan ng itong madhab na sinabi natin kanina, 4 na madhab, kung saan iba, hindi magkapareho ang kanilang, magkaiba-iba ang kanilang paninindigan o kaya pananaw sa hadith o kaya sa sipa ng pagsala ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ano naman ang sinabi ng madhab ng Islam, ng Ahlul Bayt? Tingnan natin ang sinabi ng, meron ba tayong batayan na yung nagsasabi na yung pagsala nila ay straight ang kanilang pagsala. Hindi sila nagpo-fold o kaya hindi nila nilalagay ang kanilang dalawang kamay sa dibdib o sa ibaba ng pusod o sa gitna ng pusod at saka dibdib. Wala. Ang nagsasabi na ang paglalagay ng kanang kamay ay hindi hadis galing sa Rasulullah. Mga tao lang ang nagsabi at yun ang mga sahaba. Yun ang mga sahaba. Yani, masyurul hadith annahu yunsabu ala ashab. Yani, yu'maru, yung pinag-uutos nila ay galing sa mga sahabat. Galing sa mga sahabat ang pag-uutos na dapat nila ilalagay ang kanilang dalawang kamay sa dibdib. Pero ano ang sinabi ng Ahlul Bayt? At-takattub min minzari Ahlul Bayt, ma huwa? Ano ang patakaran sa pananaw ng Ahlul Bayt tungkol sa at-takattub? Ano naman ang sinabi nila? Rawa Muhammad ibn Muslim. Riwayat hadith galing sa Muhammad ibn Muslim an as-Sadiq alayhi salam, galing sa Imam Ja'far as-Sadiq na pang-anim na inaapo ng Rasulullah. Apo ng Rasulullah, pang-anim. Galing sa Fatima at saka Imam Ali alayhi salam. Ano ang sinabi niya? Rawa Muhammad ibn Muslim an as-Sadiq alayhi salam qal, qultu lahu. Sabi ni Muhammad ibn Muslim, nagtanong si Muhammad sa Imam Ja'far as-Sadiq. Sabi niya, ar-rajulu yada'u yadahu fi as-salah wa hukiya al-yumna 'ala al-yusra faqal dhalika takfiru la yuf'al. Sabi ng Muhammad ibn Muslim, sabi niya, ang isang lalaki na ilalagay niya ang kanyang dalawang kamay sa kanyang dibdib sa pagsasala at ilalagay niya ang kanang kamay sa kaliwang kamay, ipapatong sa kaliwang kamay. Ano sabi niya? Ganun ba ang sipat ng pagsala ng Rasul? Sabi ng Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, paqal, dhalika takfiru. Sabi niya, yun ay isang takfir, yani at takaffur, yani ang pagtawag diyan, sabi niya, folding o kay al-qabdu, yani ang paghahawak ng dalawang kamay sa isa't isa. Yan, sabi niya, la yuf'al, huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin. Bakit daw? Okay? Sabi ng Imam Ja'far, huwag mong gawin ang takattuf o al-qabdu al-yadain. Sabi niya, rawa Zurara an Abi Ja'far alayhi salam qal, wa alayka bil iqbal ala salatika. Sabi ng Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, wa alayka bil iqbal, wajib sa'yo. Anong gagawin mo? Bil iqbal, yani bil isdal. Yani dapat ang iyong kamay ay naka-straight sa ibaba. Pag takbir mo, Allahu Akbar, diretso ang kamay sa baba, huwag mong i-fold. Alayka bil iqbal ala salatika wala takaffaru fa innaha yada'u dhalikal majusi. Sabi niya, bakit huwag mong gawin na ilalagay mo yung kamay? Dahil sabi niya sa sala mo, wala takaffaru
fa innaha, dahil sabi niya ang paglalagay ng dalawang kamay, yan ay kagagawa ng mga Majusi. Sino ang mga Majusi? Sino ang nakaalam ng mga Majusi? Firaun. Yung mga followers ng ganuman. Yun ang hadis galing sa pananaw ng Ahlul Bayt. Ang pangatlong hadis, rawas Saduq alayhi rahmah bi isnadihi an Ali ibn Abi Talib. Galing sa Shaykh Tusi bi isnadihi. Riwayat nakuha niya galing sa Imam Ali alayhi salam. Sabi niya, annahu qal, ang sabi ng Imam Ali alayhi salam, la yazma'ul muslimu yadayhi fi salatihi wa huwa qa'imun bayna yadayillah azza wa jalla yatashabbahu bi ahli al-kufri ya'ni al-majus. Riwayat galing sa Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam sa kitab Al-Wasail volume 7 page 265. Sabi ng Imam Ali alayhi salam, la yazma'ul muslim yadayhi, wag ninyong ipunin ang inyong dalawang kamay fi salatihi. Ang Muslim niya iniipon ang kanyang dalawang kamay sa kanyang pagsala. Bakit? Wa huwa qa'imun bayna yadayillah, sa panahon na nakatayo na siya sa Allah, nakatayo na siya sa sa pagpapakumbaba niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Yatasabbahu bi ahli al-kufri. Yan sabi niya, ang ganyang pagsala, ang ganyang katangian ng pagsala ay magkapareho sa pagdarasal ng mga ahli al-kufri, yung mga taong wala silang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-majusi, yung mga taong sa kapanahonan ni Firaun alayhi la'na. So yun ang pananaw ng Ahlul Bayt tungkol sa at-takattuf. Ibig sabihin doon dahil sa walang sapat na hadith, walang malinaw na hadith na nagsasaad o kaya nag-uutos na ang Muslim kung magsala sila ay dapat naka-fold ang kanilang kamay. Yun ang dahilan kung saan bakit nag-ikhtilaf itong apat na mazahib. Muttafaqun ala fuqaha'il muslimin. Nagkasundo ang lahat ng mga jurist ng Islam. Yung mga marurunong sa fiqh ng Islam, magkasundo silang lahat na ang takattuf yumkinu istihbaban. Zaizun lakinnahu istihbab ala ara'i madhahibihim. Yani ang pananaw nila ay mustahab, sunnat. Hanbali, Shafi'i, Hanafi, sunnat, istihbab o kaya recommended na mag-fold ka ng iyong kamay sa iyong dibdib. Ano ang pananaw ng Imam Malik? Sabi na no. Hindi, pero ang mas mabuti ay dapat sunnat lang kung sa pardo. Pero sa mga yung mga sala na sunna o kaya recommended, sabi na nakaganyan ka. Nakadiretso ang iyong kamay. So hindi sila magkatugma ang kanilang pananaw. Pero ang Ahlul Bayt, iisa lang kanilang pananaw dahil walang hadith na nagsasaad na tungkol sa malinaw na katayuan ng pagsala ng sala ng Rasulullah. Yun ang dahilan na ikhtilaf sila. Pero ang Ahlul Bayt, hindi. Iisa lang kanilang pananaw. Ang lahat ng yun ay walang hadith sahih o kaya klarong hadith na nagsasaad o nagtutugma tungkol sa katangian ng sala ng Rasulullah. At yun ang gusto nating linawin. Kung ano ka man, kung ano ang iyong madhab, doon ka sa apat na madhab na yun. Kung doon ka either you follow Imam Shafi'i, so ang iyong pagsala dapat sa iyon sa side ng left ang iyong dalawang kamay. Yun ang Shafi'i. Kung ang Hanbali naman, sa ibaba ng iyong ng iyong pusod. Ang lahat ng iyon
ay ang pananaw nila hindi wajib ha, laysa biwajibin. Yani kung hindi mo ginawa, wala kang kasalanan. Kung hindi ka nag-forward, wala kang kasalanan sa paningin nila. Pero ang Ahlul Bayt sabi niya hindi kailanman ginawa ng Rasulullah dahil walang malinaw na hadis. At ang Imam Ali alayhi salam kung magsala siya ay alayhi bil ikbal. Ang kanyang pagsala ay naka-diretso ang kanyang kamay, at dahil doon, yun ang sinusunod ng mga followers ng Ahlul Bayt na sinasabi nilang Ithna Ashariya or Shi'atu Ithna Ashariya. So hanggang doon na lamang inshallah, at ipagpatuloy natin bukas ang topic at takatuf fi salah. At ang bukas naman ay siguro kaulu amin ba'da qiraati al-Fatiha. Yung kaul na amin pagkatapos na pagbasa o pagbigkas natin pagbabasa natin ng suratul Fatiha, ano ang gagawin natin? Meron bang amin o kaya wala? Bukas natin inshallah ipapaliwanag. Yan ang mga issues kung saan kung maliwanagan ng bawat Muslim ay walang gulo inshallah. Dahil kung ano ang madhab o kaya ang nakaugalian mo o kaya nagaanan ng iyong paningin o kaya yung na-accept o kaya natanggap, doon ka sa sa ara na yun o kaya sa opinion na yun. Pero kung dito ka naman pumanig sa Ahlul Bayt, dahil meron din silang hadith. Kung pumanig ka doon sa Shafi'i dahil meron siyang hadith na sunnat naman ang pag-al-qabdu. At yun, kung malalaman natin lahat yun, walang magsasabi bakit ganyan ang pagsala mo. Hindi yan dapat ganyan. Wala. Dahil alam natin ang ating ginagawa sa anumang gawain natin sa sala insyaAllah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi at-tahirin.